Ang bagong kapalpakan ni Zaran Mamdani ay ang panawagan niya sa pamahalaang federal na ipaaresto si punong ministro Netanyahu pagdating nito sa New York. Pakinggan natin siya. Si Benjamin Netanyahu ay isang kriminal sa digmaan, ang utak sa likod ng malagim na pagpatay ng lahi laban sa mga mamamayang Palestino. Siya ang responsabale sa pagpatay ng mahigit 73,000 katao sa matinding pagkakapinsala sa 10,000 bata, habang tayo bilang mga Amerikano ang nagbabayad para sa mga bumbang pumapatay. May dahilan kaya may warrant of arrest siya mula sa International Criminal Court. Bilang mga tao, dinugol natin ang maraming henerasyon sa pagbuo ng isang pagkakaunawaan na may mga krimen na napakabigat na nakakasakit sa buong sangkatauhan. Sinuri ng aking administrasyon ang lahat ng legal na paraan para malaman kung pwedeng ipatupad ng New York City ang warrant of arrest ng International Criminal Court kung bibisita si Benjamin Netanyahu. Malinaw na wala tayong sariling legal na kapangyarihan para ipatupad ang warrant na ito. May kapangyarihan ng pamahalaang federal na nanawagan akong sumali sila sa ICC at ipatupad ang warrant na ito. Kumusta, Mark? Nakakasama kita ngayon ng malayuan. Nasa JNS TV ako sa Jerusalem at ikaw naman ay nasa isang hindi tinukoy na lokasyon. Mark, matagal na nating naririnig ang kasuklam-suklam na komento ng alkalde ng New York City tungkol sa Israel kahit bago pa siya mahalal. Hindi rin ito naiiba. Pero ang kapansin-pansin sa video na ito ay kinailangan niyang gawin ito matapos ang mga reklamo tungkol sa nauna niyang video kung saan sinabi niyang aarestuhin niya si Netanyahu. Nang pumunta siya sa Big Apple para sa UN General Assembly noong Setyembre. Ano ang masasabi mo tungkol doon? Kaya ito ang politika ng pagbibiro, hindi pagiging seryoso at pagiging anti-semitiko. At sasabihin ko ang kailangang sabihin. Ibig ko sabihin, may ilang tao na nagsasabi, alam mo, kapag nasa oposisyon ka, kapag isa kang student activist, kapag isa kang campus activist, pwede mong sabihin ang kung ano-anong kalokohan at makakalusot ka pa rin. Pero kapag halal kang opisyal, inaasahan ang maseryosong pag-uugali. Sa kasamaang palad, wala tayong nakitang ganitong pagbabago kay Mamdani. Hindi man lang niya sinusubukang itago ang kanyang radikal, anti-Israel at anti-Hudyo na mga posisyon na nakakalungkot. Tingnan natin ang luhika ng argumento niya. Sa palagay ko, may mga 170 kasaping estado ang nagkakaisang bansa. Marahil ay mas kaunti pa ng kaunti. Karamihan sa kanila ay hindi demokratiko at pinamumunuan ng mga diktador. Isa pa, hayagan niyang pinupuntirya ang Estadong Hudyo. At sinasabi niya sa lahat ng mga taong pumupunta sa New York, naniniwala siyang dapat itong gawin, pero hindi niya ito magawa. Labis siyang humihingi ng paumanhin na hindi niya ito magawa. Dapat arestuhin ng pamahalaang federal si Netanyahu. Ngayon, kahit pa may mga critical sa Israel, at alam mo maraming tao ang critical sa Israel. Pero para sabihin, ibig kong sabihin, ano ba ang sinasabi niya? Sinasabi niya, hindi ko tinitingnan ang mga malulupit na diktador na nanggagaling sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi ko pinag-uusapan ang pamunuan ng Iran. Hindi ko tinutukoy ang mga liderato ng mga bansang may malulupit na rekord sa karapatang pantao. Pinupuntirya mo ang halal na lider ng demokratikong bansa at sinasabing aaristuhin mo siya kung kaya mo lang. Nalulungkot ka na hindi mo siya maaresto. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Tama. Alam mo, higit pa dyan, dahil ayokong sabihin na, oo, pwede kang maging critical sa Israel at sa record ng Israel sa karapatang pantao. Hayaan mong ituruko ito. Lahat ng sinabi niya tungkol sa genocide sa Gaza o yung sinasabi niya tungkol sa apartheid at pang-aabuso sa mga Palestino sa Gaza, syempre, hindi niya binanggit ang masaker noong Oktubre 7 o anumang katulad nun, wag naman sana. Pero lahat ng sinasabi niya ay puro kasinungalingan. At hindi lang yon na ang Israel, kung ikukumpara sa mga diktadurya na miyembro ng UN, kung ikukumpara sa kanila, maganda ang record ng Israel. Hindi, sa totoo lang, sa lahat ng sukatan, napakaganda ng record ng Israel. At napakaganda ng record dito sa labanan sa lungsod na nalalagay sa panganib ang mga sundalong Israeli dahil sa pag-iingat namin na maiwasan ang mga sibilyang madamay. Sinabi na ito ng bawat eksperto sa militar at iba pa. Pero isa pang punto ay ang Israel, pati na rin ang Estados Unidos ay hindi kasapi sa International Criminal Court. At iyon ang basehan ng sinasabi ni Mondani. Sinabi niya na siya ay isang war criminal sa International Criminal Court at sa International Court of Justice.
Pero linawin natin ito. Ang Estados Unidos. Ang kalihim ng Estado, Marco Rubio, ay nasa isang kampanya para tuluyang siraan, buwagin at demonisahin ang International Criminal Court dahil sinasabi niyang ito ay hindi lehitimo at ang orihinal nitong layunin ay matagal nang nawala, tulad ng orihinal na layunin ng UN. At pakinggan natin sandali kung ano ang sinabi ni Marco Rubio tungkol dyan. Nang itatag ang ICC, 24 na taon nang nakalipas, sinabi nila na isa lamang itong limitadong huling remedyo, isang pandaigdigang korte na kikilos lang laban sa pinakamabigat na krimen tulad ng genocide at mga krimen sa digmaan kapag hindi ito kayang usigin ng lokal na korte. Pero sa totoo, mas radical at matindi pa ito. Isang pandaigdigang tribunal na pinamumunuan ng hindi halal na globalistang burokrata na nag-aangkin ng halos walang hangganang kapangyarihan. Lalong lumalala ang panganib ng korteng ito. Ngayon, binabantaan nito ang bawat aspeto ng ating sistemang pampulitika at legal. Mga ahente ng Border Patrol na nag-aalis ng mararahas na kriminal mula sa ating bansa. Mga Amerikanong Marines na isinusugal ang kanilang buhay para ipagtanggol ang ating bayan. Mga piskal ng sisikap buwagin ang mga planong terorista na umatake at pumatay ng mga Amerikano. Kung wala tayong gagawin, lahat sila ay mapapailalim sa mga dayuhang hukom na libu-libong milyang layo, palaging nangangganib na usigin o makulong dahil sa umano'y krimen ng pagtatanggol sa sarili nilang bansa. Hindi pumayag at hindi papayag ang mga Amerikano sa alinman dito. Sige, kaya meron kang malaking pagkakaiba dito sa pagitan ng alkalde ng lungsod ng New York na siya nga pala ang pinaka-Jewish na lungsod sa buong mundo maliban sa mga lungsod sa Israel. At ang katotohanan siya ay nahalal pa nga ay kasuklam-suklam, syempre. Pero gaya ng sinabi mo, hindi niya ito itinatago. Ang maganda kay Ma'am Dani ay hindi niya itinatago ang kanyang lantad na anti-Semitismo. Hindi kay punong ministro Netanyahu ang kanyang galit. At sa tingin ko, lahat ng mga kaliwa o lahat ng mga nagsasalita laban kay Netanyahu sa Israel at sa ibang bansa ay dapat malaman ng isang bagay. Hindi si Netanyahu ang kinamumuhian niya. Buong Kaya, una sa lahat, pag-usapan natin ang sinabi ni Rubio at tama si Rubio ng 100% dahil ito ang sinabi ni Rubio. Ang ICC o International Criminal Court ay itinatag ni Dodd Duguras na nagsabing may mga bansa na walang independenteng hudikatura at may masasamang tao na hindi napapanagot. Kailangan natin ng isang institusyon. Pinag-uusapan nila ang mga lugar na may malulupit na digmaang sibil, malawakang pagpatay, genocide at iba pa. At kailangan natin magkaroon ng isang institusyon na nandoon kapag walang gumaganang legal na sistema at maari tayong pumasok at magdala ng hustisya sa mga taong nararapat tumanggap ng hustisya. Sinabi rin nila na hindi natin pwedeng pilitin ng ibang bansa sumali, kaya voluntaryo lang ang sistemang ito at kusang sinasalihan ng mga bansang naisumali. Tulad ng sabi mo, gaya ng United Nations, nag-develop ito at naging burokratikong halimaw na pinamumunuan ng mga hindi halal na hukom. Pwedeng ideklarang kriminal ang mga tao. Paalala ko rin na maraming bansa sa ICC, ang International Criminal Court, ay walang independiyenteng hudikatura. Dahil dito, ang mga hukom na ipinapadala nila sa ICC ay inihahalal sa isang UN-style na sistema kung saan ang mga bansa ay bumoboto bilang isang bloke. Kung galing ka sa bansang walang independiyenteng hudikatura, parang boto lang sa UN ang hukom mo sa International Criminal Court. Susunod ka sa utos ng gobyerno dahil walang independiyenteng hudikatura. Ibig kong sabihin, kapag sinabi ng Israel at ng Estados Unidos na walang bisa ang korte na ito para sa kanila, ibig kong sabihin, itinatag ito para sa ibang layunin. At ngayon, ginagamit ito laban sa isang bansa na may matatag na independiyenteng hudikatura. Ilang beses mo nang sinabi sa programang ito, Ruthie, na masyadong makapangyarihan ang mga korte ng Israel. Maraming Israeli ang sumasang-ayon sa iyo. Gayunpaman, isang korte at institusyon ang itinatag para tumugon ayon sa kanilang charter at founding document. Sinabi nila na kami ay naroon kung saan walang hudikaturang gumagana. Pero para sabihing walang gumaganang hudikatura sa Israel, anong planeta ang iniisip mo? Sa tingin ko,
Ang ikinababahala ni Rubio ay kung pwede mong habulin ang Israel, pwede mo rin habulin kahit anong bansa. At biglang ang mga sundalong Amerikano, mga diplomatang Amerikano, ang mga Amerikanong piloto na umaatake o umatake sa mga pasilidad nuklear sa Iran, bigla na lang silang lahat ay magiging mga war criminal din. Pag nagbakasyon sila sa France at bumisita sa Eiffel Tower, sigurado aarestuhin sila agad. At narito tayo sa isang sitwasyon kung saan ang internasyonal na institusyong ito na itinatag marahil para sa mga tamang dahilan ay naging isang malaking problema. Sabihin na ang isang demokratikong halal na punong ministro na nahaharap sa muling halalan, kailangan niyang humarap sa sarili niyang mga tao at muling mahalal. Sa isang bansa na may matatag na independenteng hudikatura, na napatunayan ng kayang pawalang bisa ang mga desisyon ng gobyerno, paulit-ulit. Ang punong ministro mismo, gaya ng alam natin pareho at napag-usapan na natin, siya ay nahaharap sa kaso sa Israel at nililitis dahil sinasabi nilang may mga nagawang kasalanan siya. Sabihing ang ICC na hindi sapat ang alam sa mga isyung ito ay tiyak na magsasampa ng kaso laban kay punong ministro Netanyahu ay katawa-tawa. Isa pang bagay, syempre, ang punong taga-usig na nagsampa ng kaso laban kay Netanyahu ay syempre napilitang magbitiw dahil sa iba't ibang uri ng hindi magandang asal, personal na asal at immoral na asal na ginawa niya. At siya ang dahilan kung bakit siya ang tinutukoy ni Ma'am Dani bilang moral na autoridad. Tama. Sa totoo lang, hindi ang punong taga-usig sa Israel. Ang punong taga-usig sa internasyonal na hukuman. Tama. Tama. At siya ay inakusahan ng malawakang sexual harassment o pang-aabusong sexual at lubos na napahiya dahil dito. Sige, hindi naman ibig sabihin na magkaugnay ang mga iyon. Pero oo, masama ang ugali niya at siya rin ay laban sa mga Hudyo. Narito ang nakatatawag pansing bagay. Bakit kinailangang gumawa ni Ma'am Dani ng panibagong maikling video? Paulit-ulit siyang gumagawa ng mga maiikling clip. Dahil nag-post si Pangulong Trump sa Truth Social. Pasensya na, Ma'am Dani. Ito ang pagkakasabi ko sa sinabi ni Pangulong Trump. Pasensya na, Ma'am Dani. Walang aaresto kay Netanyahu pagdating niya sa New York at wala kang autoridad para gawin iyon. Samantala, sinabi ng US Ambassador sa Israel, Mike Huckabee, na nag-tweet siya ngayong araw. Tinawad niya, sabi niya, hindi bobo si Ma'am Dani. Isa siyang napakasamang anti-Semite ayon sa kanya. At sinabi rin niya kung may dapat arestuhin si Ma'am Dani yon dahil sa pag-uudyok. At alam mo ba? Hindi biro kasi ilang araw pa lang ang lumipas habang nangyayari ang lahat ng ito. Isang grupo ng mga tao sa Manhattan, sa Greenwich Village, sinunog ang bandila ng Israel. Nagsisigawan at nagdiriwan sa liwanag ng araw sa pinakahudyong lungsod sa mundo, bukod sa Israel. Tingnan natin yon. Sinasabi ko lang na, alam mo, ang Estados Unidos, ang gobyerno, ang federal na gobyerno, ay hindi panig kay Ma'am Dani sa isyong ito. Malinaw yan. Pero sasabihin ko sa iyo kung ano ang gumugulo sa akin, Ruthie. Si Ma'am Dani ay alam mo na kung ano siya. At alam mo, isang kontra-Israel, antisemitang mula sa dulong kaliwa. Sige. At ang kinababahala ko ay kung ano ang impluwensya niya sa mas malaking partido demokratiko. Ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng US-Israel na relasyon? Dahil, alam mo, bawat ilang taon nagbabago ang tao na mumuno sa White House. Maaring mangyari ito sa kapulungan ng mga kinatawan sa Nobyembre at makuha ng mga demokratiko ang kontrol. At sasabihin ko sa iyo kung ano ang pinaka-nakakabahala para sa akin. Lahat ng mga pangalan na pinag-uusapan at kung may pangalan na hindi ko alam, patawad na lang. Pero tulad ng gobernador ng California, alkalde ng New York, senador mula sa Maryland, lahat ng mga taong ito na pinag-uusapan na maaaring tumakbo sa pagkapangulo. May mga preparatory committee na sila. Ano nga ba ang tawag doon sa Amerika? Wala pang opisyal na anunsyo, pero nagsimula na silang mangalap ng pondo. Ganito mayon sa Partidong Demokratiko dahil sa mga primaryang boto ng Democratic, mga primaryang botante, at yung mga taong tulad ni Ma'am Dani na talagang masigasig na boboto sa mga primarya ng Partidong Demokratiko.
Kailangan mong hayagang ihiwalay ang sarili mo mula sa relasyon ng US at Israel para umasa na manalo. O, yun ang iniisip nila. Sabi ng gobernador ng California, alam mo, kailangan nating, nagsasalita ako mula sa alaala, pero alam mo, kailangan nating pag-isipang muli ang relasyon sa Israel at yung gobyerno, yung senador mula sa Maryland, si Van Holland, may sinabi rin siya. Kailangan naming atakihin si Netanyahu at ang gobyerno ng Israel sa parehong araw. Sa tingin ko, yun yung araw na inanunsyo niya na magtatatag siya ng preparatory committee niya. Dapat pumunta sa Israel ang mayor ng Chicago at sabihin na kasalanan ng Israel, lalo na ni Netanyahu at ang gobyerno niya, ang kakulangan ng suporta at maling direksyon ng bansa. Dati, ang biro ay kailangan mong pumunta sa Ireland, Italy at Israel. Kapag tatakbo kang presidente, yun ang tatlong obligadong biyahe. Ngayon, parang sa Democratic primary, parang obligasyon na kung gusto mo maging kompetitibo. Kung gusto mo magkaroon ng tsansa, kailangan mo may masamang sabihin tungkol sa Israel. Kung wala yon, wag ka nang sumali sa laban. At saka, hindi lang tungkol sa Israel. Ibig kong sabihin, huwag nating kalimutan na tinawag ni Ma'am Dani na mga halimaw ang AIPAC. Hindi lang ito tungkol sa Israel, kundi pati sa Hudyo. At ang lantad na anti-Semitismo na ipinapahayag na marami sa mga kandidatong ito ay isang bagay na hindi pa nangyayari sa Amerika. At tama ka talaga, nakakabahala ito. Pero gusto kong pag-usapan sandali ang ilang sisi na napupunta sa mga Amerikanong Hudyo at mga Israeli. At ano ang ibig kong sabihin doon? Hindi ko ibig sabihin na kasalanan ng mga Israeli o ng mga Amerikanong Hudyo ang galit laban sa atin at sa kanila. Hindi. Pero 30% ng mga Hudyo sa lungsod ng New York ang bumuto kay Ma'am Dani. 30%. Marami na yon. Yan ang una. Pangalawa, kadalasan ay miyembro ng Democratic Party o bumuboto ng Democrat ang mga Hudyo. At ang mga liberal sa Israel, nakatumbas ng mga liberal sa US, mga Hudyo, mga liberal na Hudyo. Patuloy nila itong inuulit sa loob ng maraming taon na si Netanyahu raw ang may kasalanan sa hidwaan ng mga demokratiko at republikano tungkol sa Israel na siyang nagdulot nito. Dati, kaya nilang magkaisa kahit magkaiba ng partido, pero ngayon sinira ni Netanyahu ang pagkakaisang iyon. Kalokohan yan. At gusto kong kausapin hindi lang ang mga Hudyo sa US tungkol sa kung paano nila sinasakta ng sarili nila sa pagbuto sa mga demokratiko, lalo na sa ganitong sitwasyon, kundi pati na rin ang mga Hudyo sa Israel na may paniniwalang kapag nawala si Netanyahu, magbabago ang lahat ng ito. Isa itong kasinungalingan. At wala itong kinalaman sa kung sino ang iboboto ko o kung sino man ang iboboto ng iba sa Israel. Tanging mga partidong Arabo lang sa Israel ang naniniwalang nagsasagawa ng genocide ang Israel sa Gaza. Ang mga partidong Hudyo, kahit ang mga sobrang kaliwa, ay binubuo ng mga taong lumaban sa Gaza, nagsuot ng uniforme at nakilahok dito. Alam nilang hindi tayo gumagawa ng genocide. Sila ang mga huling tao sa mundo na gustong gumawa nito. Sila ay mga mapagmahal sa kapayapaan. Palagi nilang itinataguyod ang two-state solution kasama ang mga Palestino. Ang tinutukoy ko ay ang mga kaliwang Israeli. Kung iniisip o ini-imagine ng sinumang Hudyo saan mang panig ng mundo na ang pagtanggal kay Netanyahu ay magbabago sa iyong inilalarawan. At ang lantad na anti-Semitismo na sumabog, lalo na pagkatapos ng massacre sa 2,000 Israeli at Hudyo. At hindi lang mga Israeli, kundi karamihan noong Oktubre 7 na may 1,200 na minasaker at mula noon daan-daan pa ang dinukot at pinatay. Kung iniisip mong ang pagpalit kay Netanyahu ay magdadala ng pagbabago, niloloko mo lang ang sarili mo. Kaya sasagutin ko yan. May 2 tao na sumulat ng isang libro. Sa tingin ko, lumabas ito mga 1 taon o 1 taon at kalahati na ang nakalipas. 2 tao na hindi ganong kampi sa Israel. Isa ay si Robert Malley, na marahil ang pinaka-critical sa Israel sa administrasyon ni Biden hanggang sa tanggalin siya sa kanyang trabaho. Isa pang lalaki si Hussein Aga, isang Lebanese Shia na naging pangunahing tagapag-ayos ng mga Palestino. Sulat nila hindi para suportahan ang Zionismo, kundi para itama ang paniniwalang kusang maayos ang lahat pag umalis si Netanyahu. Tama ba? Iniisip nila na masyadong madali yon. Hindi raw totoo yon, sabi nila.
At muli, nanggagaling sila sa isang mapanuring pananaw. Lahat ng mga tao na iniisip na bigla na lang mawawala si Netanyahu at magiging maayos na ang lahat. Babalik tayo sa dati nating kalagayan. Alam mo na, noong magagandang araw noon. Maling akala lang yon. Maling akala lang yon, sabi hindi lang ni Mark Regav, kundi pati ni na Robert Malley Malion at Hussein Aga. Gusto kong bigyang diin ang mas mahalagang punto. Ako ang embahador ng Israel sa United Kingdom noon habang nagtatrabaho ako sa gobyerno. At pagkatapos nagkaroon ng Corbynismo at ang kaliwa ng Labour Party ay matindi ang laban sa Zionismo at ayon sa karamihan pati sa mga Hudyo. Nakikita mo rin ito sa buong Europa. Sa Pransya, sa Italia, ang mga partidong kaliwa, ang progresibong kaliwa, ang radical na kaliwa ay kadalasang pro-Palestinian, laban sa Israel at laban sa mga Hudyo, depende kung nasaan sila mismo. May ilan na laban sa mga Hudyo at iba na matindi lang ang kritisismo sa Israel. May spectrum dyan, pero hindi sila kaibigan ng Israel. At ang isyu ng Palestina ay naging bandila ng pandaigdigang kaliwa. At ang isipin na mangyayari iyon sa Canada, Australia, Britain, France at Italy, pero hindi mangyayari sa Amerika, gayong ito ay isang pandaigdigang pangyayari ay katawa-tawa. Ibig ko sabihin mga tao, kapag sinisisi nila si Netanyahu na pwede mo namang sisihin sa maraming bagay, madalas nilang tinutukoy yung sikat niyang talumpati sa Kongreso noong 2015. Inimbitahan siya ng Republikanong speaker at nagsalita siya laban sa kasunduan ni Obama sa Iran. At siya ay inakusahan ng paglalaro ng politika at nilalagay sa panganib ang bipartisan na relasyon at kung ano-ano pa. Pero sa Britanya, wala namang ganung talumpati. Sa Australia, wala ring ganung talumpati. Sa Canada, wala ring ganung talumpati. Sa Pransya, wala ring ganung talumpati. Sa madaling sabi, ang mga puwersa, ideolohiya at anti-Israelismo at anti-Semitismo sa kaliwa ay pandaigdigang phenomenon. Kung isipin mong dahil lang ito sa isang partikular na aksyon ni Netanyahu, kailangan mong tanungin ang sarili mo, bakit ito nangyayari sa lahat ng dako? At sa kung anong paraan, ang layunin ng mga Palestino, ang pakikibaka ng mga Palestino ay naging sagradong layunin ng mga tao sa radikal na kaliwa. Pero bago ko ibalik ang mikropono, Ruthie, tandaan nating hindi lang ito tungkol sa radikal na kaliwa. May mga tao rin sa populistang kanan. Ang ibig kong sabihin, ang pinakasikat marahil ay si Tucker Carlson at ang kanyang mga kasamahan. Mga taong katulad niya na literal na milyon-milyong tao ang nakikinig sa kanila, sa kanilang mga podcast at mga broadcast at iba pa. Sa kanan, na alam mo na, sa kaliwang antisemitismo, itinuturing ang mga Hudyo na masasamang kapitalista, imperialista at kolonyalista, habang ang radikal na kanan ay may iba ring paraan ng hindi paggusto sa atin. Tama ka. Nakakatuwa ring mapansin na inihayag ni Tucker Carlson ang pag-alis niya sa Republican Party. Hindi na siya kasali ngayon. Nakikita natin sa Democratic Party, may mga tulad ni Alan Dershowitz na nagsasabing hindi na siya demokrata. Maraming tao ang sawa na sa politika ng partidong sinuportahan nila ng dekada at iniiwan na ito dahil sa mga pulisya. Sa ngayon, at sana manatili ito, sana ganun pa rin. Yung mga groyper sa kanan na galit sa mga Hudyo at galit sa Israel at inaakusahan ng Israel ng kung ano-anong krimen sa digmaan, parang horseshoe lang yan. Umikot na sila ng sobra na halos pareho na ang mga pulisiya nila sa mga pulisiya ng radikal na kaliwa. Na medyo ironic kasi sobrang galit sila sa kaliwa o dati silang galit. Sa isyung ito, magkasundo sila at talagang nakakabahala. Pero sa ngayon, mas laganap pa rin ito sa kaliwa. Mas madami talaga. Tama ka, bakit natin naisip na kung nangyari ito sa Europa, hindi pwedeng mangyari sa Amerika? May dahilan kung bakit natin inisip yon. Ang Amerika ay tradisyonal na. Hindi naman ibig sabihin na walang anti-Semitismo sa Amerika noon. At hindi rin ibig sabihin na walang rasismo sa Amerika. Pero palaging nagsikap ang Amerika na lampasan niyon at itama ang mga pagkukulang ng lipunan at nagawa nila yon ng mahusay. Kasama na dyan ang pagtanggap sa mga Hudyo sa akademya at sa lahat ng propesyon at iba pa. Kaya para sa mga Hudyo,
Naging isang napakainit na tahanan ang Amerika sa loob ng mahabang panahon. At muli, nakakatawa man, pero madalas ang mga Hudyo pa ang dahilan kung bakit napapalapit sa kapangyarihan ang mga taong galit sa kanila. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag yon. Pwede natin yan pag-usapan ng maraming araw. Pero gusto kong bigyan diin na ang mga Hudyo ang pinakabukas sa kapayapaan sa lahat ng aspeto. At pati na rin sa mga katawatawang ideya, mga sobrang kaliwang pananaw tungkol sa lahat ng bagay at tungkol sa, alam mo na, pakikiisa sa mga biktima, ang mga Palestino, Hamas, sa Gaza. Hayaan ninyong ipaalala ko ulit sa lahat na noong Oktubre 7, napakarami sa mga taong pinatay, ginahasa, pinugutan ng ulo, lahat ng posibleng karumal-dumal na bagay na ginawa, pinahirapan. Sa mga komunidad sa paligid ng Gaza, sa hangganan, sa mga kibbutzim at iba pang mga komunidad na katabi ng Gaza. Itong mga taong ginugol ang buong buhay nila sa pagtulong sa mga taga-Gaza, dinadala sila sa mga ospital. Binigyan nila ng trabaho ang mga taga-Gaza, naging kaibigan nila dahil tao rin sila, pero sa huli, hindi yon naging mahalaga. Para nung Holocaust, may tinawag silang mabubuting Hudyo, yung nagsasabing, hindi kami katulad ng mga Hudyo na may kakaibang kulot sa gilid ng buhok. Nakikinig kami kay Mahler, may pinag-aralan kami at disente kami at mabubuting Aleman kami. Hindi yon naging mahalaga. Sila ay ipinagmartsa papuntang Auschwitz tulad ng iba. Ito ay isang bagay na kailangang bigyang diin. Dahil kapag may isang tulad ni Ma'am Dani na naupo sa posisyon na iyon sa New York City, doon mo ma-realize. At hindi ko sinasabing iyon lang iyon. Hindi ko sinasabing lahat ng Hudyo sa New York ay bumuto sa kanya o lahat ng tao doon ay Hudyo. Pero malakas ang kulturang Hudyo sa lungsod na ito. Malinaw naman na nagbabago ang demografiya at iba pa, pero napaka-Jewish pa rin ito sa kultura at sosyolohiya. At para sa isang masamang tao na mamuno sa lungsod na yon, sa tingin ko, kailangan talagang magmuni-muni ng malalim ang mga Hudyo. At ngayon, sa totoo lang, ngayong gabi, habang dire-record natin ito, Miyerkules, Hulyo, 22 na yon. Ngayong gabi ay magsisimula ang pag-aayuno ng Tisha B'Av na isang paggunita. Ito ay isang malungkot na paggunita ng pagkasira ng mga banal na templo. At nag-aayuno ang mga Hudyo. At ang mensahe ay ang walang basehang galit sa pagitan ng mga Hudyo. Walang basehang galit ang nagdulot ng pagkasira na ito. At kailangan nating matuto mula rito. May kailangan akong sabihin na alam kong kontrobersyal, lalo na sa mga relihiyosong Hudyo. Hindi ko itinuturing na walang basehan ang galit ko sa mga Hudyo na sumusuporta sa isang tulad ni Ma'am Dani o sa mga namumuhi sa Israel o sa mga sinisisi si Netanyahu sa bawat problema. Hindi ko itinuturing na walang basehan ang galit ko sa kanila. Sa tingin ko, may matibay akong dahilan. Kaya oo, totoo, ang mga Hudyo ay nag-aaway-away. At kami, tulad ng November midterm sa Amerika, ang Israel ay may halalan sa Knesset. Ang halalan para sa, alam mo na, ang aming pambansang halalan sa Oktubre 27, isang linggo bago ang midterms sa Amerika. At sinasabi ko, oo, ganun niya. Maraming mainit ang ulo. Pero hindi ko nakikita ang pagkakaisang Hudyo sa halalang ito o sa kahit anong iba pa. Pagdating sa mga pangunahing bagay, ang issue kung tinatanggap mo ba ang galit ng kaaway mo sa'yo o hindi. Gusto kong sumagot kung pwede, Ruthie. Sabi mo, medyo iba ang tono mo ngayon. Pero sa simula ng podcast, sinabi mong nag-aatubili kang sisihin ang mga Amerikano Hudyo, tama? Sinasabi mong si Ma'am Dani ang sinisisi mo at handa kang bigyan sila ng benepisyo ng pagdududa. Alam mo yan, lalo na't lumaki ka sa Estados Unidos na ang komunidad ng mga Hudyo ay mahalagang bahagi ng Democratic Party. At ang lumang koalisyon
Ang Democratic Coalition na binuo ni FDR, na binuo ni Roosevelt noong dekada 30, ang mga Hudyo ay mahalagang bahagi noon. Alam mo, mga 75% hanggang 80% ng mga Hudyo ang bumoboto sa mga kandidato ng Democratic depende sa eleksyon. Minsan bumababa o tumataas ito, pero siguradong karamihan ng Amerikanong Hudyo ay boboto pa rin sa Democratic. Dito ko gusto magpahayag ng isang bagay. Hindi ako katulad mo at hindi ako lumaki sa Amerika kahit nagtrabaho ako doon. Critical ako sa mga Amerikanong Hudyo. Nabanggit mo ang 30% na bumuto kay Mamdani, oo. Pero kung maari kong gamitin ang karanasan ko nung ako'y embahador sa UK, nung si Corbyn ang namumuno sa Labour Party. Oo, may mga Hudyo na nagsabi, hindi ko na partido ito, ganon. Buong buhay ko akong naging miyembro, aktivista at botante ng Labour. Hindi ko kayang iboto ang Labour kung pinamumunuan ito ng may ideyang laban sa Israel at mga Hudyo. Tama ba? At sa tingin ko, kung ang komunidad ng mga Hudyo sa Estados Unidos, kailan ito? Muli, mukhang ang paunang hakbang sa isang Democratic primary ay kailangan mo munang kondenahin ang Israel, kondenahin ang gobyerno ng Israel at sabihing galit ka sa gobyerno. Muling suriin ang relasyon ng US at Israel. Lahat ng yan ay mahalaga para maging matagumpay sa demokratikong politika. Dapat may matinding reaksyon mula sa mga Hudyo. Kung wala, sa mga primary election man o sa pangkalahatang halalan, mukhang senyales ito ng kahinaan. Parang sinabi mo na rin dati. Parang mga mabubuting Hudyong Aleman na nagsasabing binabasa namin si Schiller, lumaban kami sa unang digbaang pandaigdig para kay Kaiser. Makabayang Aleman kami. At ano bang alam ng batang Austranyong korporal na ito tungkol sa Alemanya? Mas marami kaming alam tungkol sa Alemanya, pero niloloko lang nila ang sarili nila. Sa tingin ko, para sa mga Amerikanong Hudyo, ito ay isang sandali ng katotohanan kahit ayoko mangaral sa kanila. Makikita natin kung paano ito mangyayari. Gusto kong ibahagi ang magandang balita at opinyon mo. Patapos na ang podcast, pero may gusto pa akong sabihin. Nasabi ko na ito dati sa podcast. Sa tingin ko ngayon, dahil sa Tisha B'Av, araw ng pag-aayuno ng mga Hudyo ngayong gabi, at sa politikal na anti-Semitismo sa buong mundo. At nakakalungkot din, pati dito sa Amerika. Dahil baka akala natin hindi tatamaan ng Amerika ng galit na nakita natin sa Europa at iba pang lugar. Dati akala natin hindi mangyayari sa Amerika ang ganitong mga bagay, pero pinatunayan ni Mamdani na mali ito. Pero ito ang masasabi ko, maaari kang maging sobrang nalulungkot at sobrang nadidismaya. Maaring sabihin na bumalik ng malakas ang anti-Semitismo at ayaw ng iba sa mga Hudyo. Minsan, political din ito tulad kay Ginoong Mamdani. Minsan, marahas at brutal na antisemitismo ang naranasan namin sa aking bansa, gaya ng pagpatay sa Bondi Beach, kung saan 15 katao ang binaril ng 2 ekstremista. At sa kasamaang palad, minsan magkaugnay ang dalawa dahil ang taong political na anti-Semite ay siya ring nagbibigay ng palusot o lubilika ng klima para sa marahas at mamamatay taong anti-Semite. Tama ba? Kailangan nating tandaan yan. Tulad ng sabi ko, pwede kang madismaya o malungkot. May mga bagay na di nagbabago tulad ng antisemitismo. May mga taong galit sa mga Hudyo. Minsan tinatago o hindi lantad. At maminsan-minsan, bigla na lang itong sumasabog at nakikita ng lahat. At gayon, makikita natin na ang galit sa mga Hudyo ay sumabog na at lantad na sa lahat. Kung may mga bagay mga di nagbabago, Ruthie, may isang mahalagang nagbago. Tayo, mga Hudyo, ay nagbago na. At gusto kong bigyang diin ito at gawing malinaw. Isipin mo ang mundo ng iyong ama. Ang aking ama ay doon ipinanganak. Ang mundo ng dekada 30 at nazismo at lahat ng yon. At ang mga Hudyo ay walang kalaban-laban. Ang mga Hudyo ay walang tirahan. At ang mga Hudyo ay walang sariling estado. Kailangan naming magmakaawa sa mga tao na papasukin kami sa kanilang mga bansa habang tumatakas kami mula sa pag-uusig. Kailangan naming magmakaawa sa mga tao na protektahan kami. Ngayon, may sarili ng estado ang mga Hudyo. May tahanan na ang mga Hudyo. May kakayahan na silang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kung may anti-Semite ang gumagawa ng bombang nuklear para tayo'y atakihin at lipulin, sisirain muna natin ang kanilang bombang nuklear bago nila ito maipakawala laban sa atin. Ngayon, nagbago na ang kalagayan ng mga Hudyo. Kung may mga di nagbabago tulad ng antisemitismo, nagbago naman ang mga Hudyo. Malakas tayo at may militar.
Ang ating mga kabataan ay nagsisilbi upang ipagtanggol ang mga Hudyo at ang Estadong Hudyo. Kaya ang mga mamdani ng mundo ay pwedeng magsalita ng anti-Semitikong kalokohan nila. Maaari silang magpatuloy sa kanilang mga talumpate, pero ang mga Hudyo ay hindi na mga biktima. Ang mga Hudyo ngayon ay malalakas at makapangyarihan at kaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa sinumang susubok na saktan tayo. Sa masayang pahayag na yan, at hindi ko yan sinasabi ng may panunuya, Mark, sa tingin ko ay perpektong paraan yan para tapusin ito. Dahil oo, yan ang kamanghamanghang liwanag. Nais naming ipahayag na kami ay ilaw ng pag-asa. Oo, ang Israel ay isang ilaw ng pag-asa at tayo rin ay pinagpala na dito nakatira at dito pinalaki ang ating mga pamilya. Ruthie, inaabangan ko na makasama ka sa studio sa susunod na linggo. Ganun din ako. At sa puntong yan, magpapaalam na kami. Sige, paalam na.